Yes po, magandang gabi po muli. Naririto na naman ako sa Paranaque Net Radio Worldwide ng Usapang Kalye. Ako po si Mr. Jojo Santego ng Paranaque Net Radio. Ngayon po ay araw ng Mayo, ika-20 ng 2026. Araw po ng Miyerkules at araw po ng Baclaran Church. At marami pong mga deboto ang pupunta sa umaga doon para magsimba at nananalangin sana'y maging mapayapa na ang ating bansa dahil sa mga iba't ibang mga karanasang pampolitika at mga kung ano pamproblemang pumapasok sa ating bansa. Luzon, Visayas, Mindanao at NCR, magandang gabi po sa inyong lahat. At ang aming Presidente Gaspar Lata, binabati ko ng magandang gabi kasama ng kanyang buong pamilya. At ganun din po ang aking mga co-media na wala po ngayon dahil sa mga nakalipas na araw po ay nagano rin po sila, nag-broadcast po rito sa Paranaque Net Radio Worldwide. At binabati ko po ang aming presidente ng Tropang Ibayo na si Mr. President Joey Lorenzo at sa aming Vice President na si JR Ka. Ganun din po ang Tropang Ibayo, ang Los Padres de Santo Niño, ang aming President na si Mel Marquez, ang Vice President na si Mr. Rick Gonzales at si Mr. Adli Villapuerte. At ganoon din po kay aming Alex Gregorio, engineer. Ganoon din po kay Val Marquez. Kasama pa pong namin ang ibang mga kasapi po ng Los Padres de Santo Niño. At binabati ko po rin ang president, kaibigang manager na si Mr. Ed Tayam at sa aming mga kasapi ng Tropang Center. At ganun din po sa buong bumubuo ng MFC, ang aming Ministry of Family in Christ o Couple for Christ. At kalam ko katatapos lang po ng CLS nung last week, Sabado-Linggo po yon. At sana'y naging matagumpay po at sana po lalong humawak po yung magiging bagong member ng MFC at kumapit lang po upang mapanatili po natin ang ating paglilingkod sa ating Diyos. Sa mga katulad po namin kasapi ng MFC, syempre nandyan na po yung marami kaming matutunan ng paglilingkod sa Diyos. Syempre matututunan po namin ang mga bagay-bagay tulad ng pagbabasa ng Bible, pagbabasa ng kung paano i-handle ang rosary at ang oras ng pagbabasa ng pagdarasal. So ngayon po muli ang ating paksa, ito ang mga nangyari nakaraang last 2 weeks na gumimbal po sa ating bawat mga Pilipino ang nangyaring usapin sa Senado at ang mga naging drama nito. So yung mga senador na dapat magsisilbi sa atin para gawing mga batas na protektahan ng taong bayan, medyo nagkagulo-gulo po sila. Hindi malaman kung ano ang tamang batas, lalo na po yung pagpapatupad dito sa pag-aresto kay Senador De La Rosa. So, ang akin, kasi sa umpisa pa lang nung nakaraang Lunes, magbobotohan ng Senate President. Biglang papasok ng Senado ang ating nagtatagong si Mr. Senador De La Rosa para bumoto. At hinikayat siya ng Senador Attorney Cayetano. So, ang nangyari, nanalo ang majority, kaya naluklok si Peter Alan Cayetano at nawala si Senador Vicente Soto. So sa politikang yan, dyan mo makikita kung ganong karumi ang politika talaga sa ating bansa. Kasi
dahil may impeachment na gaganapin, kaya nagkaroon ng demolition job para patalsikin ang isang dating nakaupo. So, 'di ba? Nakakatakot yung ganyang mga proseso, yung gigimik ka para lang ikaw ang maupo dahil meron kang poproteksyonan. Nakagaya ng ni Inday Sara na nagkaroon ng complaint na impeachment. Sa akin, dapat maging tayo, parehas lang sa mga gagawing trial. Hindi yung nagkaroon pa ng drama-drama na kesyo si Bato patatakasin, kaya nagkaroon ng drama na putukan, hindi naman pala totoo. Tapos nagkaroon ng mga kung ano-anong nakakaapekto sa isipan ng mamamayan. So tayo bilang isang taga-Masid, ang paningin ko po dyan talagang drama. Kasi kung sinasabi ni Alan Peter Cayetano na under attack, ang under attack po, maraming sundalo sa labas ng Senado at mga taga-NBI or anumang pulis, mga official ng pulis, at ganun din po sa loob ng Senado, marami rin pong mga sundalong nakatalaga dyan. So, ang sinasabing under attack, yung walang tigil na putukan yan mula sa simula, warning shot nanggaling pa sa loob ng Senado. Tapos, ilang putok lang ang nanggaling sa labas. Ang under attack po yan, dire-diretso yan. Hindi magkakaanuhan ng hindi magkakaroon ng tigil putukan yan agad. Dire-diretso yan dahil syempre pag sinabi under attack, gusto mong kunin yung tao sa loob, aatakihin mo yan para pwersahang lumabas yung inaatake mo sa loob. So, ito namang senador natin, napakalinis ng niya. Sasabihin mo under attack, tapos nag-live ka pa para humingi ng tulong sa labas ng gobyerno. Nasa loob na kayo, ang dami na nga sundalong doon, tsaka pulis sasabihin mo under attack. Di po ba? Pati yung kapatid mo nag-live na rin, na ganun, natatakot daw siya. Tapos yung isa pang nag-live din, si Go, si Senador Go, nag-live din. Tapos ang nakakatuwa pa sa inyo, nagawa nyo pang magka-picture ng selfie sa loob ng opisina nyo. Yung ba sinasabing under attack? Nakangiti pa kayo na sa cellphone nyo. Mga nasa FB pa na kung gaano kangiti ang inyong nagkakainan pa kayo. Tapos ito naman si Amy Marcos, nag-live din. So ano ang ibig sabihin nyo dyan? Pinagloloko, hindi lang tao pinagloloko nyo, pati mga sarili nyo, dahil sino ba naman ang sasabing under attack nakakuha nyo pang mag selfie. Tapos at the time ng 2:00 pasado, wala na si Bato, nakatakas na, pinatakas pa ni Robin Padilla. Anong ibig sabihin nun? Yung under attack nyo medyo moro-moro lang. Kaya nga sana sa mga DDS na niniwala dito kay Duterte, mag-isip-isip naman kayo, hindi naman kalabisan yung minsan isipin nyo kung ano yung tama at mali. Dahil kung tutusin, grabe na yung kaso ni Sara Duterte. Yung pagiging Vice President, wala ka naman trabahong ginagawa kundi pumunta sa ibang bansa, at pag uuwi ka, mamumulitika ka na, sasabihin mong pinupolitika ka lang ng mga kalaban niya. Anong klaseng ang pamumuno yan? Ayaw mong magtrabaho bilang Vice President. Tapos ang dami pa sinasabi kay Bongbong Marcos na presidente ng Pilipinas, na kesyo ganito ang ginagawa, walang ginagawa. Ikaw nga ang walang ginagawa, Vice President punta ka lang ng punta sa abroad. At kayo mga senador, kung kakampi kayo dun sa tama, dahil ang taong bayan ang sinusweldohan kayo, hindi sila Duterte ang nagpapasweldo sa inyo.
Di po ba? Kaya naman dapat maging ano kayo, mahinahong kayo na sundin ng batas. At ito naman si Senador Bato de la Rosa, di ba nag-iisip to na nagkakagulo ang taong bayan sa kanya dahil sa kanya? Hindi na lang kaya siya sumuko, harapin niya yung talagang ano, kung ano man legal na binabato sa kanya. Tapos ngayon, ang daming nagmamagaling ng mga law expert. Hindi mo nga alam kung sasabihin illegal lang pagkaka-aresto kung sakaling ma-aresto rito dahil walang local warrant. Alam niyo po ba kung bakit walang local warrant? Kasi po noong time na presidente si Digong Duterte at chief niya si Bato de la Rosa, lahat ng krimeng ginagawa nila hindi na hindi nagkakaroon ng kaso kasi po hawak nila ang batas, kaya nagkaroon ng ganyang usapin tungkol sa ICC, International Criminal Court. Kaya nga ICC dahil walang batas na makuha ang mga naapi dito sa Pilipinas. Kaya dinulog nila sa ICC. Kayo namang mga nagmamagaling sa batas, isipin nyo, kahit sang lugar isipin, kahit grade 1 maiisip yan na law expert ka, pinu-question mo yung sinasabi ng iba, kagaya ni Robin Padilla na walang local na warrant of arrest, hindi dapat siya hulihin, kaya pinatakas. Ano ba namang klaseng pag-iisip yan, Mr. Padilla at mga kasama mo? Tapos nakipagsabwatan pa rin ang Senate President na kung tutusin sa ibang mga law expert, dapat kasuhan talaga ng obstruction of justice. Kaso yung ibang nagmamagaling ding abogado, hindi daw dapat dahil sa local lang sila dapat sumuko. Kung wala namang warrant, bakit sila susuko? 'Di ba? Kaya dapat po ang batas natin talaga napakalawak. Hindi natin maalam kung ano yung kahinatnan. Pero kung simpleng si Juan de la Cruz lang yan na nagkaroon ng kaso, kulong agad. Wala na sabi-sabi. Tapos sasabihin nyo, ang ICC hindi dapat magwalabas ng warrant ng arrest sa Pilipinas. Bakit po si Rodrigo Duterte nandun sa ICC? Bakit hindi nyo magawang ilabas sa ICC? Kasi hindi nyo kaya. Kaya nyo nagagawang protektahan si Bato de la Rosa dahil pinapatakas nyo para lang magtago sa batas ng ICC. Di ba? Kaya ang hirap talaga ng ng maging yung maraming alam sa batas na medyo complex sa ibang batas din. Dapat talaga meron tayong batas na isang expert na magsasabi kung ano talaga ang dapat dito sa warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Maging dapat magsalita yung ibang law expert kung ano talaga dapat kahinatnan yan. Kasi po maraming nagmamagaling sa kampo ni ni Duterte, lalong-lalo na kung itong mag-uumpisa na yung impeachment trial niya. Maraming magmamanifest diyan na ganito na hindi dapat si Sara Duterte dahil inosente. Yan ang mga nagmamagaling na abogado ni Sara Duterte. Inosente, pero sa Kongreso, ang daming nilabas na ebidensya. Pagdating sa Senado, inosente siya dahil outnumber nga naman ang impeachment ni Sara Duterte dahil halos karamihan ng senador papabor sa kanya na para ma-acquit siya. Sana hindi ganun ang mangyari dyan. Maging makatotohanan lang po tayo dapat dito sa batas na to. At ganun din po sa mga
sa mga ibang police natin, local police. Kasi po, itong mga nakaraan na bago mawala si Bato de la Rosa, parang naghihimok pa siya na kampihan siya ng mga pulis. Di ba nagsalita siya doon sa mga kapwa niya kasamahan dati na tulungan siya? Dapat hindi po ganun. Parang nanghihikayat ka ng kung tawagin doon, himagsikan Dapat hindi ganun. Kasi bilang senador, tanggapin mo dapat ang katotohanan na talagang may kaso ka. Hindi yung pinapaikot-ikot mo lang ang batas dito sa Pilipinas, sasabihin mo wala kang kaso. Dahil hindi ka na kasuhan dito sa Pilipinas, kinasuhan ka sa, buti nga, international court ang nagkaso sa iyo Dahil kung dito, wala talagang mapapala sa iyo mga mga na-opinion nung panahon ni Rodrigo Duterte. Tapos yung mga taga-suporta ng mga Duterte, sana magising-gising naman kayo sa katotohanan na yung mga nangyayari ngayon sa Senado, kitang-kita naman talagang planado. Sasabihin nyo, hindi. Ewan ko ba, ba't inaano nyo yung sarili nyo na mali yung paniniwala nyo? Ganun talaga kayo katindi kay Duterte, dahil ang sinasabi nyo nung time na panahon ni Duterte, magaling siya. Oo, magaling sa magaling. Saan ka ba nakakita na kahit inosenteng bata napatay dahil sa kagalingan ni dating former President Duterte? Kaya nga nagkaroon ng kaso dahil wala nang batas-batas. Basta patay kung patay. 'Di ba? Ganun ang batas nung panahon. Tapos tingnan mo naman to, bakit nagkaroon ng mga pogo dito sa Pilipinas? Dahil pinapasok niya ang mga China, mga Chinese. Pinapasok niya rito para mamuhunan. At kasama na rin yung iba pang illegal na ginawa ng Chinese dito. Hindi niya kumbaga pinabayaan niya lang hanggang kumalat ang mga pogo dito, nasa probinsya na, nandito sa Metro Manila. So ano na mangyayari sa Pilipinas nung time ng panahon ni Duterte na bilang presidente? Sasabihin ng mga DDS, maganda naman ginawa niya. Oo nga, maganda yung ginawa niya, pero meron din siyang pangit na ginawa. Nagpapasok siya ng mga pogo dito na illegal. 'Di ba? Kaya nga maraming scammer ngayon nung time niya sa sa pagiging presidente niya, maraming naging scammer dahil sa pogo. At hindi lang yan, marami pa. Kung isa-isahin natin yon, mawiwindang kayo mga DDS. Kaya dapat mamulat kayo sa katotohanan ng taong bayan, hindi nagpapabudol na. Pakatotohanan lang dapat ang ating mga pananaw, hindi yung dahil lang merong Rodrigo Duterte na maganda raw ang ginawa. Tingnan mo ngayon ang West Philippine Sea, pinag-aawayan. Panahon ni Digong yan, sabi niya susuportahan niya ang Pilipino para mapasa atin ang ating magje-jet ski pa siya. Pupunta siya doon para itayo ang bandila ng Pilipinas. Nangyari ba? Hindi naman, di ba? Kaya sa maraming maraming Pilipino mulat na sa katotohanan yan. Hindi po lahat ng pagkakataon lagi kayo ang nasa tuktok ng pedestal. Darating din talaga ang araw, lahat ng mga pinaratang nyo sa presidente nating BBM, magbabounce back din sa inyo yan. Kasi wala namang ginagawang action sa inyo si Presidente BBM. Pero panay ang tirada nyo, panay ang paninira nyo. Nagtatrabaho yung tao kung ano-ano sinasabi nyo. Mamulat kayo sa katotohanan. Dahil dito sa Pilipinas, hanggat sinisira nyo ang presidente, hindi tayo usad.
Kung ano, nung panahon nga nagkagera sa Middle East, ako ano-ano pang pinagsasabi nyo, sinisira nyo presidente. Merong nagsalita dyan. Nagmula daw nung naupo si Bongbong Marcos, bilyong-bilyong utang daw, hindi nabayaran. Nung panahon ni Duterte, siyang umutang sa bansang China para para doon sa COVID-19 na gamot Umutang siya ng umutang. Inadapt lang ng yan, ng presidenteng Bongbong Marcos, binabayaran pa konti-konti. Ang talas talaga na utak ng mga Duterte na supporter na to, sasabing ang Pilipinas naging malaki ang utang dahil kay Bongbong Marcos. Ang kitid talaga ng mga utak niya parang si Robin Padilla lang din Walang katotohanan yung sinasabi. 'Di ba? Dapat maging makakatotohanan tayo dahil ang utang ni Rodrigo Duterte nung COVID-19, umutang na umutang. Para nga naman ang susunod na presidente ang maghihirap para bayaran. Ngayon yung mga Duterte fans, panay ang comment sa mga laki daw ng utang ng Pilipinas dahil kay Bongbong Marcos. Ang kitid na talaga ng isip nyo. Dapat mag-isip kayong maigi. Hindi yan yung panahon ni Bongbong Marcos, panahon ng Rodrigo Duterte nyo yan. Ngayon, tingnan nyo siya, nananahimik sa dahil siya ngayon. Diba? Wala kang maririnig sa kanya dahil nandun siya nakakulong. Pero kung nandito yan, lalo kayong maingay mga Duterte fans dahil sa totoo lang yung mga ginawa nyo noon nung panahon ng maalago ang kasikatan ng Panginoon yung si Duterte yan unti-unti nang nawawala, nabumulat ang taong bayan. Sana kayo bilang isang Pilipino maging tapat din kayo, hindi yung sisiraan nyo yung presidenteng nagtatrabaho. Ako nga, hindi ko naman presidente si Bongbong Marcos dahil siya na yung presidente ngayon, dapat lang suportahan. Dapat ganun ang busy natin, suportahan, hindi yung sisirain pa. Diba? O ngayon, lahat ng mga binabato nyo noong time na presidente si Digong Duterte. Lahat ng binabato niya noon ngayon kay Bongbong Marcos, wala na. Na na ngayon, natutunaw na. Kasi ang Panginoon hindi po nagtutulog yan, lalong-lalo na to si Digong. Minumura ang Diyos. Minumura ang Santo Papa. Ang Diyos niya lang, alam mo kung sino? Si Kibuloy. Anong nangyari kay Kibuloy? Di na aresto, di ba? Yun lang ang Panginoon ni Rodrigo Duterte noon, si Kibuloy. Pero pagdating sa mga pare, pinagmumura niya, pati simbahan minumura niya, pati Diyos minumura niya. Ngayon nasaan siya? Ayun, nakakulong. Di ba? Maging makatotohanan po tayo dahil kahit nga simpleng mga taong nagtatrabaho lang sa kalye, naiintindihan yung simpatya nila kay president dahil masyadong yung inaapi ang presidente. Kasi ba't sinabi kong inaapi? Bugbog sarado nyo kung kung tirahin na ganito si Presidente Bongbong. Kurap, bangag. Paano naging bangag yun? Ang isang bangag po, hindi po magagawa ng isang may pinag-aralan yan. Ang nagiging bangag po, alam nyo kung ang sino? Yung mga dyan sa kanto-kanto, mga walang trabaho, walang ginawa sa buhay kundi uminom, magdroga, yan ang mga bangag. Hindi nyo nakikita yung bangag na nakatambay lang sa kanto. Ang nakikita nyo yung presidenteng nagtatrabaho. Ang gagaling nyo naman magsalita. Bakit kayo hindi ba bangag yung mga nagsasalita? Di ba? Kasi sa totoo lang, ang buhay ng tao, weather lang yan. Akala mo matino ka, pero isang araw mamamatay ka na lang bigla. Dahil sa isang maling pagsasalita mo sa taong hindi mo naman kilala, magsasalita ka ng ganun.
Oh, shoutout nga pala sa aking mga kasama sa law office, ang Cruzneria Carpio Law Office. Ganun din po ang aming secretary na si Reggie at si Nitz Xavier. At ganun din po sa aking mga apo, si Sayon, si Sio, mama at papa niya, si Syra Ann Santeco Barola at kay Neo Santos si Barola. Ganun din po sa aking kumadre at kumpadre ng mga Ibarola family. Ayan, shoutout po. Ganun din po kay Virginia Salas na aking kaklase po. Shoutout po sa inyong lahat, sa aking mga classmate, si Melia Bayad, ganun din kay sa aking mga nakakasama sa Court of Appeals. Nakikita ko magkakasama kami minsan. Ayan, kay JBF Pabian ng Law Office din. So, shoutout po sa inyo. At kay aking kaibigang nasa Palawan. Ayan, kay Mr. Stanley Martinez. Shoutout po, boss. Ganun din po sa mga aming kaibigan na laging nakatambay dyan sa Wawa Court. Ayan. Yun po, muli po, sana yung pangyayaring ito nangyayari sa ating bansa, maging matiwasay na po tayo. Magkaroon na po tayo ng peace of mind bawat isa, hindi na po nag-aaway-away. Alam niyo lang po sa totoo, politika talaga, masyadong marumi. Sana po, kung magkakaroon man ng eleksyon, sana po, sa akin dapat po talaga isang law expert ang maging uupo. Kasi kung kagaya na iba, kagaya sa Senado, na mga walang ginawa kundi magmakata, yung puro drama, puro sinasabihan mo na straight, ililis yung mga tamang usapin. Di po ba dapat law expert talaga ang umupo na sa mga gagawa ng batas, hindi yung mga nagiging artista lang dahil sikat. Tapos biglang meron na namang sa susunod na eleksyon ng presidente at senado, meron na namang nagpaparamdam na sasali na naman para lang pumakasira sa mga administrasyon. Akala mo napakabubuti nila para lang mapansin ng mga DDS, para iboto sila. Mga nagpapasiklab na. Diba? Yung mga kasama ni Robin Padilla sa action. Ayun, nagpaparamdam na. Kung ano yung bunga ni Robin Padilla, palagay ko ma-adapt din nila yan eh. Yun ang mangyayari sa mga usapin ng politika. Hindi na mababago yan. Puro kasinungalingan, pandaraya, para lang makapasok sa isang political ambisyon. Di ba? Kasi laki nga naman ng sweldo bilang isang senador. Tapos wala ka namang gagawin kundi maupo-upo ka lang. Tapos ang taong bayan ang nagsisikap para ipasweldo. Tapos ang susuportahan isang tao lang o dalawa, tatlong mga lang, isang pamilya lang. Tapos pagmamalaki pa na sila lang ang ang buhay niya. Bakit ka pa nandiyan sa Senado? Dapat umuwi ka na lang sa inyo. Huwag ka na maging senador dahil sayang ang pasweldo ng taong bayan na mas nangangailangan ng serbisyo. Dapat maging maingat din po tayo sa mga gagawin nating pagboto sa mga susunod na eleksyon. Sana nawa kung manalo o matalo tong impeachment ni Inday Sara, sana pag nanalo ka man bilang sa impeachment complaint, sana kung tatakbo kang vice o presidente, wag yung ang hangad mo lang makapaghiganti. Dapat suporta sa taong bayan ang gawin mo, hindi yung maghihiganti ka dahil akala mo napakalakas mo. Lahat na sasabihin mo, lahat ng kumalaban sa iyo may pagkakakulong o pakukulong mo. Hindi dapat ganun ang isang politikong may mataas na kalagayan. Dapat isipin mo ang kapakanan ng taong bayan. Kung makakalusot ka sa impeachment, abangan na lang na susunod na kabanata.
sana yung mga sumusuporta sa mga administrasyon talagang tatagal lang natin dahil kasi itong mga kumukontra kay BBM medyo marami nang ginagawa sa bayan para magkaroon ng fake news, kung ano-anong paninira na ginagawa Kaya dapat talaga mapagmatsyag tayo kung lalo na itong si Harry Roque. Nasa ibang bansa na kung ano-ano pang pinagsasabi. Kung matapang nga Harry Roque, dapat umuwi ka rin katulad ni Bato de la Rosa, harapin mo kaso mo. 'Di ba? Bakit si Harry Roque takot pumunta ng Pilipinas dahil maaaresto rin siya? 'Di ba? Bakit si Harry Roque hindi pumunta ng Pilipinas? Total nagyayabang ka na kagaya sinusuportahan mo si Bato de la Rosa. Kung ano ang pinagsasabi mo, kahit may waranta. Di ba? Kaya, yung mga ganyang klaseng mga kaalyado ng mga Duterte, kung matatapang kayo, bakit di kayo mag-uwian? Dahil takot kayong maaresto. Kagaya nitong si Harry Roque. Puro daldal lang sa Facebook. Puro paandar, hindi harapin yung kaso kung matapang ka talaga, di ba? Hindi yung pati itong si Guanzon, isa rin to. Abogadong pulpul din yata to kung ano-anong pinagsasabi. Tatakbo rin yata ang Senado to sa senador Para nagpapalakas sa mga DDS, para nga naman siya iboto Ganun ba kalakas ang impluwensya ng mga Duterte fans para kahit wala namang katorya-torya yung mga kwento nyo, sasabihin nyo, sisiraan nyo gobyerno. Itong si Guanzon, dapat po maging parehas po tayo. Kung gusto nyo tumakbong senador, magsarili sikap kayo, magkaroon kayo ng pangalan. Hindi yung gagamit pa kayo na para sirain ng administrasyon dahil lang may ambisyon kayo, may political ambisyon kayo. Diba? Maging makatotohanan po tayo mga tumatakbo o nakaupo na. Diba? Hindi yung sisiraan nyo si ganito. Kaya si Juan de la Cruz talaga, napakahirap ng kalagayan pag nagkaroon ng kasong simple, kulong agad Tapos itong si Bato de la Rosa at si Harry Roque, wala. Ang hirap hulihin Diba? Please lang paki-like and share nyo lang po ang aking usapang gali At regards nga din po pala sa aming partner na si Rino Capua at kay Rico Arreglo. Ayan yung mga kasamahan ko po dati sa usapang gali magkakasama po kami dati. Ngayon po may programa na silang kanya-kanya kaya palagi ko magsosolo na lang talaga siguro ako. So okay lang yun. Importante ako rito ini-express ko lang yung sarili kong opinion. Hindi ako naninira ng ibang tao dahil ang opinion ko nakikita ko sa aking mga mata kung sino yung tama at mali. Kasi yung mga wag natin isipin yung pagkabayas natin. Dapat doon lang tayo sa tamang nagpapahalaga sa buhay natin. Di po ba? Ang Diyos nagpapahalaga sa buhay natin. Ayun, tama yun. Nakasentro ang buhay natin sa Diyos. Dapat magdasal tayo na sana lahat lagi tayong nasa mabuting kalagayan, di ba? Dahil ang mga tao pong nakakalimot sa Diyos, hindi po nagsasucess para mapabuti ang buhay nila. Minsan po talaga aanuhan sila ng Diyos. Susubukan kung hanggang saan ka. Ngayon kung bumigay ka, talagang nandiyan ka na lang, 'di ba? Kaya ang mahalaga, importante, isipin natin kung ano yung kabutihan lagi na sa puso natin, hindi po laging kasamaan. Kasi po ang buhay natin po parang weather lang 'yan. 'Di ba? Kumbaga kay Kuya Kim, dapat isipin natin na buhay natin hila natin, 'di ba? Kumbaga buntot mo, hila mo. Kung nasaan yung magandang buhay na nakikita mo sa tama, doon ka. Huwag kang gagawa ng isang illegal na desisyon.
dapat po tama lang. Kaso sa panahon ngayon, birang-bira na po ang mga taong sumusuporta na para sa kabutihan. Kasi po karamihan nadadala na ng diablo eh. 'Di ba? Kaya minsan talaga kailangan mong pumasok ng simbahan o kung ano man sekta yung kinaaniban mo. Magdasal ka lang para minsan yung mindset mo na kumbaga sa washing machine nalalaban, nawawash, 'di ba? Kaya sa lahat po ng sumusuporta po ng Usapang Kalye, like and share nyo lang po at medyo okay na ba ako, Pwede na? Sige, basta ang importante po sa Usapang Kalye po, wala pong bias sa akin. Kasi nakikita ko lang po talaga yung nangyari ng nakaraan. Kahit hindi po ako, kahit nga yung mga kasama ko, napaka naman yun, yun, parang drama, scripted. Tapos sasabihin ng iba, hindi daw scripted. Diyos ko, kahit matandang kuba o maisip yung scripted dyan eh. Kasi po nga, halatang halata, maging po tayo, wag tayo palilin lang sa mga nagsasabing katotohanan ng nangyari sa Senado. Kasi po, susunod na kabanata, dito natin makikita ang katotohanan. Lalo na kung pagdating ng botohan, kung may impeach o hindi si Inday Sara. So, ang akin lang, mga kaibigan, sana pagdasal na lang natin ang ating bansang Pilipinas. Kasi po, marami talagang ngayon, nakakagawa ng kasamaan para lang sa political ambition. Nagiging kangaroo court na rin na tayo eh. Dati po noon, pag sinabi mong may kakasuhan, pwede mong kasuhan eh. Pero nung time na maraming napapatay ng mga inosente, hindi na-actionan eh. Kasi po nga po talaga, hawak talaga ng dating yung presidente, yung tao ng mga alagad ng batas noon. Kaya hindi umuusad ang kaso. Tapos 'di ba yung time ng time na yon, maraming mga abogado sinabihan pa ng mga Duterte, ng presidente Duterte, wag hahawak ng kaso dahil dahil kriminal. Wag ipagtatanggol ang mga kriminal. 'Di ba? Yun eh, legal yun eh. Kung gusto nung isang criminal na maghanap ng abogado, syempre gagawin niya yun. Di po ba? Pinigilan talaga noon yan. Kaya yung ibang law office noon, hindi kumuha ng Pero hindi rin naman kasi na yun eh, dire-diretso pa rin yung iba kumuha nun dahil syempre kailangan nilang magkaroon ng abogado para ipagtanggol din sila eh. Kasi meron pong mga nagiging kriminal, akala mo kriminal na, hindi po. Yan, napagbintangan syempre patutunayan mo na pagbintangan ka lang. O di ba? Kasi iba agad eh, criminal yan kahit wala pang final judgment yan. Na kumbaga inuhusgahan na. Dapat ang tao po, bago nyo husgahan, tapusin nyo muna yung trial hanggang dulo para malaman kung talagang nagsisinungaling siya o hindi. Dito, na agad eh, may judgment na agad eh. Hinusgahan na eh. Hindi pa nga napapatunayan, hinuhusgahan na eh. Yan ang batas sa atin sa Pilipinas. Kaya sana po, maging mapanuri po tayo mga netizen sa lahat ng bagay, lalong-lalo na po yung mga lumalabas sa FB. Alamin natin ang katotohanan. Ang dami na pong pictures ngayon. So, kagaya ng mga yung mga usapang pangkatrabaho, di ba? Nakita nyo yung sinasabi ng isang opisyal ng gobyerno na hindi kailangan itaas ang sweldo ng isang manggagawa kasi malulugi ang gobyerno nila. 'Di ba? Ibig sabihin, yung 695 hanggang dun lang 'yan. Kaya nga maraming nagkakaso sa labor dahil
bukod sa hindi pinapatupad yung 695, underpayment na nga, tapos sobra-sobra pa sa oras pagpapatrabaho. Pag nakagawa ka ng isang pagkakamali, sipa ka. Kaya nagkakaroon ng mga kaso sa labor. Di po ba? Tapos, ang mga dependent pa minsan kumpanya. Ang kumpanya po kasi, sa totoo lang, parang gobyerno ng ano yan, ng Senado na mag-uutos ng ganito. Pag hindi sumunod, tanggal. Diba? Ang Senado po, nag-uutos na nangyari kay Bato na arrest, hindi papa-aresto dahil 'di ba? May kumbaga may immunity siya, may protective custody. Dito naman sa pagtatrabaho, ang pagkakakumpara nila pagdating sa trabaho, meron din protective custody ang mga manggagawa. Ang protective custody, hindi sila pwedeng umangal kahit anong gawin sa kanila. 'Di ba? Pag umayaw ka, sipa ka. May tatlong memo. Kailangan sagutin mo within 24 hours. Di po ba? Ganun ang mga illegal na kalakaran sa ibang kumpanya eh. Pag alam nilang mahina ang empleyado, gagawin nila yan eh. Kaya sana mabago rin yung ganyang sistema sa pagtatrabaho. Hindi po yung porkit mahina lang ang sweldo ng isang manggagawa, hanggang doon lang siya, ang gagawin mo, aabusuhin mo. Di ba? Kagaya sa Senado, nag-aabuso sa power. Di po ba? Dapat hindi. Pantay lang ang trabaho at mga para sa manggagawa. Kaya ako po nakumpara itong dalawa. Kasi nga po, ang manggagawa po, may karapatan. May legal basis para ipaglaban ang kanilang karapatan. Dito naman sa Senado, may karapatan nga, pero nasasalaula naman. Diba? Hindi pinapatupad yung tamang proseso ng batas. So, sa manggagawa, ganon, kaya may usapin sa labor. O ngayon, sana ang ating mga buhay, wag natin isaalang-alang lang dahil sa mga custody ng mga political ambition. So, yun. Maging po tayo, maging mapapanuri po tayo sa lahat ng activities dito sa Pilipinas. Hindi po yung huwag tayo magsawalang bahala. Kasi po tayo rin maapektuhan, tayo pong nasa laylayan ng pantalon. Tayong mga maliliit, dapat ipaglaban din natin yan eh. Buti na nga lang po, kahit paano ang batas, kagaya ng mga nasa law firm, alam nila yan. Alam namin kung sino yung tumutugon sa tamang batas at hindi. 'Di ba? Kaya sana ganyan din ang Senado. Maging maging neutral, hindi yung abnormal yung nangyayari sa batas, ginagawang abnormal. Di po ba? Kaya sa lahat po ng nanonood po o nakikinig sa mga susunod na hearing sa Senado, suriin po nating maigi yung mga sinasabi nila kung may basihan o wala. Kasi taong bayan din po ang dapat humusga dyan eh. Malalaman natin yan pag nagkaroon na ng trial sa mga susunod na kabanata. So, Mr. Chair, okay na ako. O sige, sa mga aking mga kaibigan at ka-chokoran sa Tropang Ibayot sa Los Padres, magpapaalam na po ako. Ito po ang aking usapang kaya ni Mr. Jojo Santeco. Sana po ang ating Diyos, lagi pong gising yan para sa kanyang mga nasasakupan ng nangangailangan ng kanyang kagalingan upang ikaw ay bigyan ng gabay kung paano yung gagawin mo sa iyong buhay. At maraming salamat po sa ngalan ng ating Panginoong Jesus. Amen.